Yon, welcome everyone to our last day ng training. Welcome Miss Eileen, Miss Divine, Sir John, Mariage, Sir Pal, and Miss Sheng. Ayan, so uh, start tayo ng ating day 5, no? Tonight, pag-aaralan natin is yung the ultimate Facebook ads calculator. No, let me just quickly share my screen. You guys can download the calculator. I'm just gonna share my screen. Let me know if you guys can see it. No? So, punta lang kayo ng digitalhomey.net, yung aking website. And then, punta kayo sa forum. No? Then, type nyo lang dito sa search bar yung calculator. Ayan. Click nyo po yung word na calculator. Madadala po kayo dito dun sa Ultimate Facebook Ads Calculator. So, click nyo po yung download button. Then, mapupunta po kayo dito sa Google Sheet. No? So, makikita nyo dito yung pinag-aralan natin kahapon, 3 metrics na kailangan nyo matutunan in terms of messaging campaign. 3 lang, number of messages, quality of messages, at cost per message. Ngayon, there are also 3 things that you need to consider when running Facebook ads: your audience, your offer, and your budget. No? So, bigyan ko kayo ng copy. Send ko to dito rin para at least mabuksan ninyo. No? Pag dinownload nyo po kasi itong calculator, mawawala po yung auto-compute po niya. No? Pagka kinilig nyo itong download, CSV file, mawawala po yung auto-compute niya, kaya po nilagay ko na dito yung formula sa column E. Ito na po yung formula. B1 divided by B4 times C4. No, pag kinilik niyo po ito, auto-compute na po yan. Meron na po siyang automatic na computation. So, mukha po nito, ayan, auto-compute na rin po yan. Itong, yan, and then ito. Okay, so pag-aralan po natin ngayon, kung anong industry po kayo belong. Okay, paunahan po sa chat. Type me in the chat kung sino gusto ko na magpa-compute. Me in the chat, M-E. Yan, si Miss Rica May. Miss Rica, let me just unmute you. Go ahead po, Miss Rica. The floor is yours. Miss Rica? Hello. Yes, Yes. po. Ano po industry po nila? Yung skincare po. Skincare. So, e-commerce. Yes. Skincare. Okay. Now, what is the average ad spend na per month? Ako pala yung nakausap mo kahapon po, yun pong 1,500. Yung nagpa-book po kayo sa akin ng Yes. ng discovery call. Oh. Okay, naalala ko na. Okay. So, 1,500 USD yun, no? Opo. 1,500 USD. So, sige. Peso kasi to eh. Pero anyway, sige. Magme-make sense sa'yo kasi pag kinonvert ko ng peso, baka malito ka eh. Sige, budgetan ko ng 1,500 US dollar. Sa US po kasi, Miss Rica, ang average CPM doon is about $15 to $20 to $25 per 1,000 impressions. So, let's assume na nasa $20 tayo sa CPM, yung cost per 1,000 impressions. Kasi pag skincare kasi medyo competitive na market po yan eh. Minsan makakita ka ng $30 dyan eh na cost per 1,000 impressions. And then may website kayo, di ba? So, $1,500
Tapos kung meron kang CPM na $20, so that would generate 75,000 impressions. Okay? Now, sa 75,000 impressions, dahil nga may website kayo, so ito yung titingnan mo. Yung nasa, ito, kasi messenger to nasa baba. Ngayon, ideally, dapat ang click-through rate po ninyo doon sa website po ninyo is about between 1 to 2%. So, let's be conservative sa 1% na lang, then it would generate around 750 link clicks. Okay? And out of 750 na link clicks, your website should generate sales or convert customers at least 1 to 2% conversion rate ng website niyo. Again, yung CTR is the manner of the manner which is the user click your ad or click your link. Okay? Yun yung pinakita ko sa inyo ng day 3 or kailan ba? Kahapon, day 4 pa lang. So nung kinilik nila yung ad, dapat doon ang titingnan mo sa click-through rate na column is at least 1%. Yung sinasabi kong conversion rate is dapat out of the total link clicks na nag-generate mo, ilan ba doon dapat ang nag-convert? Dapat at least noon 1 to 2% din. So i-peg na lang natin or doon sa conservative na 1% na lang, dapat doon mayroong 8 nag-purchase. Okay, doon sa 750 clicks, dapat kahit papaano 8 doon ang nag-purchase. No, sa 8 na 'yon, ibabagsak mo siya dito, 8, and the average cost, the average order value ng website. Ngayon, sabi mo nga ang drop noon ang ano nga website mo nga ulit? Pa-drop nga dito, Miss Rica, nakalimutan ko yung website mo para matingnan natin ulit. Ayan. So, Ageless Zen US. Ayan. Natin to. So, mangyayari po noon, yung pinakamababa niya is $30, di ba? So, all products natin, ito yung pinakamababa niya, $30. Tapos, between 30 to 150 siguro to. Ayan, $30 to $150. So, simulan muna natin dun sa pinakamababang pricing, which is $30. So, ilalagay natin dito, ang AOV mo is $30. Okay. Now, pag tiningnan mo to, Miss Rica, 1,500 yung nilabas mo na budget, $1,500, tapos nakapag-convert ka lang ng 8 with an average order value of $30, ang revenue mo lang is $200. Ibig sabihin, ang return on ad spend mo, 0.16. Okay, paano nangyari yun? Revenue divided by total ad spend. Ayan, kaya po siya 0.16 yung iyong return on ad spend. Positive or negative? Negative, no? Kasi naglabas ka ng 1,500, ang bumalik lang sa iyo is 240. Tama ba? Inom lang ang tubig, guys, ha? So, ibig sabihin, lugi ka pa. Naglabas ka ng 1,500, tapos bumalik sa iyo 240 lang, negative ka, lugi ka. Ngayon, paano siya magiging positive? Tingnan natin dahil ang pricing niya is $30 to $155. What if, Miss Rica, naibenta ko yung, ibig sabihin, instead na pushing yung $30, pinush ko yung 155 na price points o yung average order value. So pag nilagay ko to dito, hindi ko binago yung number of sales na 8, pero yung average order value ko tumaas from 30 to 155. Ano kayong mangyayari? Ayun. So, lumapit. Ibig sabihin, from 1,500 yung budget ko, tapos dahil yung average order value ko umabot ng 155 per customer, kasi 8 customer yun na-acquire ko, anong tawag dito? Naging 1,240 yung revenue. So, ibig sabihin, konti na lang, magbe-break even na ako kahit paano. Ngayon, given this scenario, anong pwede mong
i-improve. Ibig sabihin, if you have yung scenario kanina na mababa yung AOV, negative ka, so dapat ang i-improve mo doon is yung average order value mo. From $30, dapat noon, umakyat siya ng 155. Ngayon, meron ka pang pwedeng gawin, kaya nga 4 lang itong may green kasi ito lang yung iti-tweak mo yung 4 na to. What if yung conversion rate ng website mo is from 1% naging 2%? Tingnan natin kung ano mangyayari. Yung 8 customer mo naging 15. No? So ibababa mo dito 15 with an average order value of 155. Ano mangyayari? Ayun. Nag-positive na yung ROAS natin, which is 1.55 ROAS o yung tinatawag na return on ad spend. Ngayon, mapapansin mo dito, nagbabago din yung CAC niya, yung customer acquisition cost. Ibig sabihin, how would you calculate the customer acquisition cost? That would be 1,500 na budget divided by ilan yung customer na na-acquire mo? 15 divided by 15. So, kaya po ang customer acquisition cost mo is $100. Ibig sabihin nun, Miss Rica, it would cost you $100 to acquire 1 customer. Ganun po siya. Kaya po siya tinatawag na customer acquisition cost. But what if, ano talaga ganun po talaga sir hindi po talaga, nahihirapan po mag-acquire ng customer itong brand po na to kasi nga, medyo pricey po siya Hanggang $30 lang po talaga yung pwede naming anong tawag dito? I-promote na product kasi nga ito lang yung parang right off the bat, people can afford. Parang sa pera natin or dito sa Pilipinas, i-relate ko lang, yung worth 500 peso product, madali kong desisyonan ngayong araw kasi nga hindi din naman siya gano'n kalaki. So, equivalent to $30 kunyari. Tapos kung yung 3,500 na product, so it may take some time before ako mag-decide para bilhin. So ngayon, balik tayo dun sa scenario na which is yung average order value natin is $30. Tapos 8 lang yung customer natin. No? So paano yun? Sir, negative ako. 0.30 lang talaga siya. Ang gagawin naman natin dito, dahil skincare po ito, yung product po ni client, dapat doon, kahit na negative ka doon sa client acquisition, which is 0.30 ka nga, hindi ka, talo ka, ibig sabihin, okay lang na talo ka kung merong repeat customers na bibili. Okay, ibig sabihin merong mangyayari, halimbawa, kamukha nitong ageless, toner ba to? Ano ba? Niacinamide ba yan? So, ibig sabihin, pag naubos ni consumer yung product na to, bibili siya ulit. So, imaginein mo kung meron kang customer na bumibili on a monthly basis. February. Let's say, bigyan natin ng senaryo halimbawa, ganyan. So, yan. So, halimbawa, $30. Tapos $30 din dito. So, every month, meron siyang $30 na worth na binibili. Dahil kung may skincare ka na ginagamit, di ba usually pag naubos yan, bibili ka ulit. Tama ba? Di ba? So, ang mangyayari nun, pag tinotal mo yan, ibig sabihin may lifetime value siya na $360. Okay? Yes, sa una, nagpaluwal ka, no? Ibig sabihin negative ka sa una, but if your product has a potential lifetime value, then you could be able to get a return on ad spend nung anong tawag dito nung product mo. Imaginein mo sa isang tao lang to, di 8 tao yung nandoon, di ba? So 360 tapos kung ilang customers yon, CX na lang natin yung customer yung parang pinaka abbreviation natin.
Walang customer rin na-acquire mo, di ba? So, ang mangyayari nun, ah, equals 8 times 360. Yun, nag-positive ka na ngayon. 2,880 na yung total revenue mo in a manner of 12 months. Di ba? So, saan yan? Ayan, 2,880 na po. Even if yung budget mo is 1,500 nung una, na anong tawag dito, na nabalik na sa'yo, if yung customer na 8 na yon is nag-continue from purchasing your products continuously. Ganun, dun ka palang babawi. Yan po yung tinatawag na LTV or yung tinatawag na lifetime value. Okay? Miss Rica? Okay pa tayo doon? So, ngayon, tatanungin mo na yung sarili mo, how much are you willing to spend to acquire a new customer? Kung ako dito, dapat dito mag-break even to. No, kasi 0.30 sobrang baba nito. Dapat man lang nito, ang average order value nito is umabot ng ito dapat 8 to. So 8. Dapat ang average order value nito umabot talaga ng 155. Para at least kahit paano mag-break even ako, ito maging ano man lang to, maging 2% na conversion rate ng website mo. So that's 15. 15, ayun. So average ROAS ko 1.55. And ang mangyayari noon, kumbaga ito yung pinaka-break even point ko. Para kumbaga hindi man ako kumita sa una, nag-break even man lang ako. And then yung mga susunod na buwan, magkaroon ako ng positive na revenue. Make sense? Nasundan? May tanong ka, Miss Rica? I-unmute kita, baka nakamute ka eh. May follow-up question ka or mayroon kang tanong? Okay na po. Okay, sige. Yun. So, ganun po siya, mag-compute and let me know guys, sino yung sumunod na nagbigay ng next? Si Miss Sheng. Go ahead, Miss Sheng. Igalaw mo ang baso. Tagay mo na. Yan. Go ahead. Miss Sheng? Good evening. Hello, good evening. Yes po. Ano pong nila industry? Business, sir. Apo, Car anong dealer. Used car dealer, sir. car dealer po kayo? Yes, coach. Okay. Used car? Yes, coach. Okay. Yun. So, dito lagyan natin used car. Okay. Magkano yung average total ad spend nyo per month sa ads? Around, wait, no. Sige po. Kahit rough estimate lang. Not to be exact. Basta rough estimate nyo lang. Around 15K, 15K. 15K. Okay. Yes, sir. Messaging campaign po ba? Yes, sir. Actually, dun po ako nagbo-boost sa page kasi hindi ko pa po alam dati itong Meta Ads paano mag-boost. Okay. So, personal ad account ang ginagamit ninyo. And Yes, coach. messaging campaign, no? Yes, coach. Okay. So, ang average ang average ad spend mo per month is 15,000 tapos nasa used car sales ka. Ngayon, ang tawag dito, across all industry dito sa Pilipinas, roughly ang CPM kasi umaabot ng 250 to 350 pesos cost per 1,000 impressions. Now, if may 15,000 ka na budget, it would give you about 60,000 total impressions sa loob ng isang buwan. Okay? Yung sa 60,000 impressions na yon, hindi sa'yo applicable yung click-through rate, no? So, ang applicable na sa'yo ngayon is yung messenger sa baba.
Ngayon, ang tawag dito, yung may idea ka kung ilan yung messenger na pumapasok? Kung ilan yung messages, I mean, na pumapasok per day? Hindi Kung kay pare-pareho, coach. Actually, coach, ngayong October, November, naging konti yung inquiries unlike sa mga previous months, coach. Apo. Pero ang Mm. lumalabas, baka matatantya mo kung ilan yung message per day na pumapasok. Meron kayo 10, meron Message. kayong 15. Meron naman, yes, coach. Yung average Before, na message pumapasok, mga ilan? before mga 15 ganyan, coach. Pero ngayon lately mga ano na lang siya, 10. biglang Ganun. nagbago mga 5 or less than 10. Pero before, coach, marami. Okay. So kung less than 10, pagpalagay natin nasa 7 na lang para at least conservative yung computation natin. So ibig sabihin, let's assume na 7 messages per day times 30 days. That will give you roughly 210 to 250 siguro, no? So siguro ipagpalagay natin 250. Pwede na? 250 messages per nung last month. Mas maganda kung makikita mo yung ads manager mo ngayon, pero sige. Let's assume na meron kang 250 messages na pumasok, no? And with an average cost per 1,000 impressions na 250 din. Ngayon, ang ideally, at least ganun din, 1 to 2% ang conversion rate. From 250 na nag-message dun sa page mo, dapat nun at least meron kang 1 to 2% din na conversion rate. So, pagpalagay natin nasa 1% na lang muna, para conservative calculation natin. So dapat noon, dun sa 250 na nag-message, meron ka doon mako-close na at least 2 or 3 na customer. Ideally, dapat. Okay? So, pagpalagay natin na 3 nga yung na-close mo na client or bumili sa inyo na sasakyan, tapos check natin kung magkano yung kayo po ba yung may-ari o kayo yung ahente? May-ari, coach. May-ari. So sa bawat sasakyan na naibebenta po ninyo, magkano po ang net profit po ninyo? Yung kita, coach. Apa, average per car Ah, sales. 60 to 100, mga ganun, coach. 60 to 100. So pagpalagay na natin sa 70 na lang para at least in between, no? So, or 75. 75K. Yan, 75,000. Okay. Ibig sabihin po, Ma'am Sheng, 75,000 yung bumalik sa'yo na net profit. Sorry, 75,000 per average order value or average profit per customer. Dahil 3 yung close ninyo sa loob ng isang buwan, ibig sabihin nun, bumalik sa'yo yung revenue na 225,000 pesos. Ibig sabihin, pag dinivide mo yung 225,000 sa 15,000 na total ad spend mo, ang return on ad spend mo is 15x. Ibig sabihin, 15 times bumalik yung budget mo sa'yo. Okay? Then if you were to calculate your customer acquisition cost, that's gonna be 5,000 pesos. Because 15,000, yung total ad spend mo divided by 3 customers, ibig sabihin nun, it would cost you 5,000 pesos to acquire 1 customer. Now, if you were to ask yourself, sir, gusto ko magkaroon ako ng ano ngayon magkaroon ako ng 20 customers ngayong buwan, no? Gusto ko dumami yung sales ko. Ibig sabihin nun, tatapatan mo ng budget yon dahil alam mo na sa sarili mo na ang customer acquisition cost mo is 5,000 pesos. Ibabangga mo, sir, kailangan ko ng 20 customers ngayong December. So, 5,000 times 20 customers, kailangan mo maglabas ng 100,000 pesos sa ads. Okay? Per month. Per Per month. month, coach. Para makuha mo yung target mo na 20 customers. Sir, gusto ko ng 50 customers. O di,
5,000 yung customer acquisition cost mo, times mo sa 50 customers, maglabas ka ng 250,000. Okay? Bakit? Okay. Kasi yung kailangan mo i-consider dito, tatlo, di ba? Your audience, your offer, and your budget. Itong tatlo na to. Nakuha po, Ma'am Sheng? Yeah. Yes, coach. Ayan. So, mangyayari po noon dahil po napatunayan nyo na naglabas kayo ng 15,000 and may pumasok na 250 messages total messages for the month of November kunyari, then it would cost you 60 pesos cost per message. Then, dahil napatunayan mo na mayroon ka close na 2 or 3 sa pag may pumasok na 250 messages, then that would be the amount you should be willing to pay for a lead or a purchase or a message na pumapasok. Ito na yung ideal cost mo. Anything beyond 60 pesos would be expensive already sa part mo. Okay? Kasi pag tumaas ang cost nito, ibig sabihin, kung ganito kasi yun pag bumaba yung number of messages mo, tataas yung cost mo. Tingnan mo to pagka ginawa ko tong 150 messages, yung 60 pesos mo na yan, magmamahal yan. Ayun, magiging 100 per message. So, sa 150, siyempre 1 to 2%, di ba? Dapat mayroon kang anong tawag dito, conversion rate na 1 to 2%. Sabihin na lang sa 2%. Ayan, so 3 pa rin, pero kailangan, anong tawag dito, mas mataas yung number of messages mo para mas mataas din yung chance of converting more people. Kaya nga po, sabi ko sa inyo, kailangan merong balance between the number of messages at quality of messages. Kasi baka mamaya, ang dami mong message na pumapasok, pero yung quality puro basura naman. Okay? Mas gugustuhin ko na yung mataas, yung cost per message ko. Halimbawa, kamukha nito, 100 pesos. Pero ang quality ng message ko ay maganda. So, okay lang yun. Walang problema doon. Nagets? So, andito po yung ano po natin, yung computation, paano siya kinompute sa baba. Yan. So, pwede nyo pong sundan yan. Okay, may follow-up question po kay Ma'am Sheng? Wala na po, coach. Thank you, coach. Okay, you're welcome po. Sino po next na magpapakonsulta? May mga sakit-sakit sa kaso-kasuan, gano'n. Sino po next? Nauna po si Miss Maria Gemma Capuli. Ayan, so Gemma. Sige po, unmute po kita. Miss Gemma. Ayan. Na-unmute na po kita, Miss Gemma. Miss Gemma. Yes po, coach. Hello? Yes, go ahead po. Ano pong industry po nila? Jewelry po. Jewelry shop. Jewelry, okay. Apo. Magkano na po yung ano natin, yung ang tawag dito, yung average cost, average ad spend per month? Per month, nasa 24,000 po. 24,000. O, sige, sagad natin, 25. Okay lang ba? Apo, sir. Okay, 25. So, let's assume na ang cost per 1,000 impression mo is 250. So, makakapag-generate ka ng 100,000 impression. Messaging campaign din ba to? Yes, coach, yung ninavigate niyo po nung first day and second. Ito ba yung Happy Jewelry? Apo. Yes, a Happy Gems po. Messaging campaign, no? Per day, ilan po ang message na pumapasok per day? Wait lang. Coach, check ko lang po. Per day.
Reach, hindi ko po siya maano eh. Hindi po reach yung total messages. Total, yun. Ah, 115. 150 last month. Yes, coach. 150. Ayan, sakto 150. So, ibig sabihin noon sa 25,000 na nag-message, 25,000 na budget, merong 150 na nag-message. And ideally, dapat meron kang 1 to 2% na anong tawag dito, na conversion doon sa ano. So, sabihin natin 2% ito. So, meron kang 3 na dapat supposedly nag-convert. Doon sa last month ba, ilan ang nag-convert? Ibig sabihin, ilan ang naging customer nyo doon? Last month. 3 po, coach. Sakto, 3. 3 po Meron. yung na-close deal. 3 po. Okay. Sa isang customer, nasa magkano ang average order value ng isang customer? 99,000, coach. 99,000 per customer. Yan. Yes po. 99,000. O, yan. So, ibig sabihin nun, ang return on ad spend mo, ma'am, is 11.88. Nagkaroon ka ng 297,000 na revenue. 297 divided by 25,000, ibig sabihin nun, pwede mo na siyang scale yung budget mo kasi nagkaroon ka ng 297,000 na revenue. Nagkaroon ka ng 11.88 na return on ad spend, and ang cost to acquire mo is 8,333.33 pesos. So sabihin natin 8,500 na lang para i-round off mo na siya. So ibig sabihin, if you were to calculate, sasabihin mo, gusto ko magkaroon ng 10 customer ngayon. O di 8,500 times 10, dapat kailangan maglabas ka ng 85,000 pesos sa buwan ng December. Then, if you were to check yung cost per message, dapat within dapat hindi tataas ng 166. Dapat sabihin mo ng mga 130 pesos, 130 cost per message. Cost per message. Yun. So, yun yung babantayan mo. Okay? Okay, coach. Coach, possible ba na mas bumaba pa yung cost per message? Kasi may mga kasabayan ako before, mga nasa 4 pesos lang yung cost per message nila. 12 pesos, 14. Okay. So, ang tanong ko naman doon, quality ba? Quality naman, coach. Okay. Pag quality yung pumapasok sa kanila na cost per message, tapos gusto mong pababain yung cost per message mo, isa lang ang pwede mong gawin dyan. Gandahan mo yung ads mo para dumami yung message. Kasi from tingnan mo to from 166.67, pag madami yung nag-message sa'yo, let's say from 150, naging 350 yan, bababa talaga yun, magiging 71. Oh, Di ba? Pag dumami, gawin mo 500 yung nag-message, ayan, magiging 550 pesos yan. Gusto mo tres ang per message? Dapat doon 1,500 ang ang mag-message. sabihin natin 3,500. Pero yung budget per day po, dapat mas mataas. Hindi po. Kung ang hinahabol mo ay kumbaga same budget mo, wala kang gagalawin sa Walang budget. gagalawin sa budget. Dapat noon ang number of messages mo tumaas. Paano siya tataas? Dapat nag-viral yung mo. Yung ads. Ganun. Oo. Okay. So, kasi tingnan mo to, sa 25,000 pesos, dapat doon ang nag-message sa'yo, nasa around 6,500. Ayan, 6,500. So, imagine mo 6,500 yung total messages. Tapos 25,000 pesos. Kasi, ano po yan may katambal po na budget yan. Tsaka dapat yung number of messages, mapapantayan din para kung hinahabol mo yung cost, dapat nun, yung ads mo is talagang appealing dun sa target audience mo. Tapos, kumbaga, marami talaga nagme-message. Paano dadami yung messages mo? Gagandahan mo syempre yung ads mo. Ads. Okay, coach. Yun po yung solution dun. Okay, coach. Thank you. Okay? So, kasi ako, mas gusto ko na konti yung kausap ko. So, imagine mo, 6,500 na, hindi ka na matutulog nito.
Oo. Alam mo, mas gusto ko, mas gusto ko 200, Quality. 250 messages goods na ako doon. Tapos, ang gagawin ko dyan, madam, kahit Apo. 250 lang yung nag-message sa akin, dapat tumaas yung conversion rate ko from 2%, taasan ko to ng 5%. So, Perfect. magiging 13 yung customers ko. So, 13 customers, kung 99,000 per average order value per customer, tingnan mo, abot akong 1.2 million, 51 Oh. 51x ROAS. Because I was able to convert more people. Out of 250 people na kausap ko, 13 yung nag-convert. Even if Okay, coach. nag-spell ako ng 25,000. Okay, coach. Gets? Gets po. Yun. So, may follow-up question? Wala na? Wala naman po. Na-enlight naman na po. Enlighten na po. Ayan. Meron na naman po tayong isang kababayan na Naliwanagan sa buhay. Apo. So, Thank you, yun. coach. Thank you, madam. So, Okay next po. po natin is si Sir Cesar. Go ahead po, Sir Cesar. I-unmute kita. Ayan, go ahead. Coach, good evening. Tsaka po sa Good lahat. evening po, Apo. Coach, yung gaya ng sabi ko sa driving school ako, 3 years na ang ginagawa ko, messaging campaign, hindi leads. Pero nung nag-advise ka sa akin, Coach, nung Monday evening, sabi mo leads na. By Tuesday morning, ginawa kong leads. Ang ginagawa ko before, dun sa personal ko, kasi may 5 branches ako ng driving school sa Batangas City. Ang ginagawa ko dun sa personal ko, may kanya-kanyang page yung bawat isa. May kanya-kanyang staff na sumasagot sa bawat page. So, yung ginawa ko, may business portfolio pala ako. Ang ginawa ko, yung sinabi mo sa akin, gumawa na lang ako ng 5 ad account doon sa bawat branches. So, tinitingnan ko, coach, yung comparison nitong messaging based dito sa pinag-uusapan natin sa Messenger. Doon sa una kong ginagawa, halimbawa sa main office ko, doon sa messaging campaign ko, ang nakalagay na messaging conversion dito, 22 out of reach na 4,256. Dito naman sa lead na ginawa ko noong Tuesday, sa main office ko rin, meron akong result sa leads na 9 out of reach na 2,609. Pero, for ilang days pa lang yon, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday pa lang. So, parang nakikita ko, mas malaki yung reach nung leads, tapos yung result niya, 9 na. Ang tanong ko, coach, dun sa targeting natin sa audience, dun sa ad set, di ba meron dong specific locations? Ang ginagawa ko sa bawat branches, ino-overlap ko yung kunyari, lalagay ko doon sa main branch ko, ang target ko doon, Batangas City, San Pascual, Bawan, tapos yung isa sa Lipa naman, Lipa City, Rosario, ganito, yung sa San Pascual, parang nag-o-overlap yung kanilang targeting. Plus, naglalagay pa ako ng specific targeting. So, for example, meron dong universities lang, ang age ganito. Necessary ba yun? Wise ba yun na sa bawat branches kung may kanya-kanyang budget na sabay-sabay na pinapatakbo ko? Bawat branches may kanya-kanyang budget. Yes, coach. Parang 5 branches, nilagyan ko ng 5 ad account sa isang negosyo o yung top drive kasi 5 branches. So sa bawat branches na yan, may kanya-kanyang staff na sumasagot sa lahat ng inquiries. So for example, itong main ko, ang layo ng isang branch ko from main ay 10 kilometers. Kung ang targeting ko dito sa main ay Batangas City, San Pascual, Bawan, Rosario, ganun din yung targeting ko dun sa isang branch, Bawan, Batangas, San Pascual. Tapos ang budget ko everyday sa kanila is 150. Good for 5 days yun. So parang nag-spend ako a month ng 20 to 25,000 sa lahat ng branches. Ang tanong ko dun, coach, wise ba yun na bawat branches doon magkakalapit? May kanya-kanya siyang ads. Okay. Wise yun. Pero ang tanong ko, isang page lang ba ginagamit mo? O magkakaiba din ng page? Isang business portfolio na 5 ad account. Teka, page po ang pinag-uusapan natin. Page. 5 page yun, coach. 5 page. So, ibig sabihin, 5 bawat page. branch may kanya-kanyang page. Bawat branch may kanya-kanyang page. Okay, ano yun? Wise po yun. Good move Wise po yun. Ah, Okay po. kasi, bakit siya wise? Kasi,
accounting wise, alam mo kung anong branch yung nabe-behind, alam mong branch kung alin yung branch yung kailangan ng anong tawag Tama dito po. ng Mas namomonitor. monitoring na tipong okay, itong branch na to, it's not getting any result or parang nabe-behind siya in terms of let's say, di ba may 5 branch ka, tapos let's assume na may tigti 10,000 pesos ad budget sila. Opo. Okay, di 50,000 total budget yon, halimbawa lang. Ngayon, pagka nag-accounting ka na, pagka yung kinumpute mo na yung total marketing expense mo per branch, alam mo agad na, okay, itong branch na to, medyo kailangan mag-catch up, itong branch na to, positive yung ROI natin dito, yung parang ganun. Ayun. Ayun Mm. nga po. So, tama po Ako- yun. Okay, Tama po. isa pang question, Coach last. Doon sa ginagawa kong audience control, yung location ko, so for example, sa main, Bawan, Libho, Mabini, current city lagi yung sineselect ko, hindi yung cities within radius. Mag-radius ka po, sir, para at least walang overlap. Makikita mo kasi dun sa radius kung hanggang saan yung yung anong tawag dito, yung gusto mong ipakita yung ads mo para yung kumbaga yung branch na magkalapit, hindi siya mag-overlap ng audience. Okay. Sa Advantage Plus Audience, Coach, kailangan pa ba maglagay ako ng detailed targeting? Kasi ang inilagay ko mga detailed targeting, yung may interest, yung mga universities, yung education nila, high school, graduate, etc. etc. Pag ganito, sir, na pag ganyan na maliit lang yung geo-targeting mo, wag ka nang mag-broad open audience ka na lang, sir. Kasi Okay. mas lalong liliit yung mo eh. Mas lalong liliit yung total audience. Estimated audience size. Pagka nag-interest at demographics targeting ka pa, especially kung ang pin location mo is hindi naman siya ganun kalaki. Halimbawa, population of something lang na I don't know, 300,000 people lang, parang gano'n, or less than 100. Wag ka nang siguro yung ang gawin mo na lang, yun yung tinuro ko sa iyo na sino ba yung market mo talaga? Age range ka na lang. Halimbawa, Age. ang appealing yung ads mo for between 16 to 25 or 23 years old. Doon ka na lang bracket. Wag mo nang i-dissect pa yung yung ang tawag dito, yung interest and demographics. Okay. Kasi malilimit na yung niya, yung learning capability ni Facebook para maghanap nung nung audience mo. Better yun kung buong Pilipinas yung tinatarget mo, talagang mag-interest and demographics targeting ka. Kumbaga parang, okay, dapat ito, ganito, college graduate, ganyan. So, pwede yun. Pero pag Okay maliit po. yung geolocation mo, i-broad open audience mo na lang. Tapos doon ka na lang mag-adjust sa age bracket. Okay po. Coach, last, mabilis, sorry. Sa placement, last na lang. Ang ginagawa kong placement manual, yung platform Facebook and Messenger lang. Wala akong Instagram tsaka audience network. Dun sa feeds, Facebook feed, Facebook profile feed, Facebook Marketplace, Facebook video feeds, tapos Messenger inbox, and then Facebook stories, tsaka Facebook Reels. Yun lang. Tsaka yung Facebook Meron ka Instagram bang videos. Instagram? Ano, coach, wala ako talagang Instagram, Ayun. coach. Tama lang yun. Okay lang yun. Ayos. Tama lang yun. Sige, I'm on the right Okay. track. Maraming salamat, coach. Maraming salamat po. Okay, sige. Tama lang yung settings mo. So, next po natin si Miss Diona. Yan, mute po kita, Miss Diona. Go ahead po, Miss Diona. Okay. Ano ba yung question ba, or I want to try yung yung Facebook ads calculator. Alin pa yon? Yung sa Facebook ads calculator. Calculator, yes. Sige po. Ano pong nyo industry? Beauty and wellness. Beauty. So, e-commerce po? Hindi. Ano lang, Facebook page lang. Hindi, ibig sabihin beauty and wellness. Ano po ba to? Product po ba yung binibenta nyo? Services? Product. Product. Okay. So, e-commerce po kayo. E-com.
Tama po ba? Wala pa akong e-commerce. So messaging campaign lang muna kayo, tama ba? Yeah, they can order from my Facebook page. Pero parang malayo yung boses nyo. Teka, Sorry. Messaging campaign, ganyan. ayan. So nag-headset na ako. Medyo malabo yung malayo. Hello? Hello? Ayan, okay na. Sige. So, messaging campaign, magkano po ang average ad spend niya per month? 5,000? 5,000 average ad spend. Okay. Tapos, so let's assume na 250 pesos ang cost per 1,000 impressions nyo. Makakapag-generate lang yon ng 20,000 impressions. Okay? Then, out of 20,000 impressions, dapat doon at least, total messages po ninyo, na-compute nyo ba? Yung last month mo ninyo? Hindi eh. Hindi ako magaling sa ano. Rough estimate nyo, ilang total kaya yung messages na pumasok? 20? 20 messages last month. Oh, pero quality naman sila. Okay, 20 messages. So 20 messages, ilan po yung bumili sa inyo? May isa. Okay, may isa. So number of sales 1. Okay, magkano yung average order value? 350,000. Wow. Okay, 351 to. Yes. Wow talaga. Quality siya eh. Ayan, ako. 350,000. Ibig sabihin nun, madam, nagkaroon ka ng return on ad spend na 70x. Okay, 70 times bumalik sa'yo yung total ad spend mo. So, ibig sabihin, huwag ka matakot na bombahin yung budget mo from 5,000 to 25,000, 50,000. Kasi, kota-kota ka na eh. Ayun, no? Di ba? Ibig sabihin, naging positive yung revenue mo, ROI positive ka na. So, bombahin mo na ng budget. No? Tapos, ang customer acquisition cost mo is 5,000 pesos because you spend 5,000 pesos, you are able to acquire one customer at an average order value of 350,000 pesos. So, ibig sabihin, dahil nag-positive ka last month, from 5,000, so I'm willing to spend another 5,000 more or i-triple mo yan, 15,000 ang gagawin ko ngayong buwan na to. No? Tapos, if you were able to get ano pa? Ay, sige lang. Anak ko yun. Okay. So, ibig sabihin, huwag ka nang matakot na mag-spend ng mas mataas ngayong buwan kasi nga, nag-ROI positive ka na. Dahil quality yung 20 na yon, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na kahit na wala kang masyadong maraming messages, pero kung quality naman, kahit 20 lang yung nag-message, tapos meron namang bumili na isa, kahit 250 pa yung cost noon, cost per message, okay lang sa akin kasi, tingnan mo naman, 350. So, di ba? Baka naman, pakapi ka naman dyan. Thank you, Coach. Ayan. So, High-end kasi yung aking product. wow. So, wala ka pong website, baka gusto mong magka-website, message mo lang ako. Oh my. Thank you, Message- Coach. Okay, sige. Thank you. Okay. Sino pang next? Si Miss Divine. Industry, retail, and wholesale. Food packaging, ad spend 15K, messaging, retail, and wholesale of food packaging. Okay, ayan. So, ad spend 15K. 15K. Then, messaging inquiries, at least 50 per day. So, kung 50 per day yon, Miss Divine, 50 times 30 days. So, 1,500 total messages mo. 1,500, dami naman. So, meron kang 1,500 messages, tapos ang cost per message mo is 10. Ang CPM mo or yung cost per message. Tapos, anong tawag dito? Miss Divine, i-unmute kita. Magkano yung ano nito? Magkano yung average order value, Miss Divine? Average order value per customer po. Apo. Iba-iba kasi yung range ng price ko eh. Pero kapag sa isang araw, gross po ba o net?
Sige, sa gross tayo. 90. 90,000. Okay. Sa 1,500 na nag-message sa inyo last month, ilan po yung naging customer nyo doon? 18 times 26. 18 times, ano yung 18? 18 customers times 26 Ano days. yung 26? Days. 26 days. So, sa customers tayo. So, Yes, customer po yan. 18 times 26. So, 468 customers, tama ba? Yes. 468 customers. 468 customers. Tapos, average order value is how much? 90 per times. Sabihin mo na lang po, sir, 20 days. Teka. Ulitin natin. So, Sige. okay, Laki na. Messenger, ibig sabihin, ang total na nag-message sa page mo last month is 1,500. Tama po ba? Correct. Okay. Sa 1,500 na yon, ilan yung bumili sa'yo? Ayan nga po, 468. Okay, 468. Sa 468 na yon, roughly, magkano yung average order value per customer? Teka. Kasi syempre magkakaiba naman yan eh. Calculator. Sir, Ay- siguro 90 na lang i-divide niyo po dun sa 18. Pwede po ba? Kasi wala akong calculator. Sorry. 90,000 divided by 18 ba? Apa. 90,000 divided. So 5,000 mga ganon. Ayan. Okay, 5,000 AOV. So, ibig Mm-mm. sabihin po nun, magkano yung budget mo last month? Nga ulit, 15,000 ba? 15,000. Ayan. Ibig sabihin nun, taas ng ROAS mo, 156. Ay. Kasi, tama ba yung revenue? Nasa 2.3? Yung kinita nyo last month? O yan, Yes po, positive gross. ka. Gross. ROI positive ka doon, madam. Ibig sabihin, 156 times bumalik sa'yo yung budget mo na 15,000. Baka Okay. naman, pakapi ka naman dyan. Screenshot ko lang pa. Sure. Thank you. Ayan, so ang ano po ninyo dito, ang targeting po ninyo dito is more or less mga business owner din. Tama ba? Retail and wholesale food packaging eh. Tama po ba? Nakamute ka po yata. Ayan, wala na si ma'am. So yun, so ROI positive po kayo. Ibig sabihin you can spend more dito sa budget nyo na 15,000. Okay? I'm not sure kung nandiyan ka pa, but yun. Next po natin, kung wala na pong Divine, si Miss Divine. Si Miss Divine ba yung kanina? Ayan, i-unmute kita. May katanungan pa? Hello? So, ibig sabihin po nito ay pwede ko pang dagdagan. Yes. Hello, sir? Kasi, Coach. yes, naririnig ako. Naririnig ka namin. Ibig sabihin po nun, pwede ko pang dagdagan yung budget ko, pwede ko pang dagdagan kasi super ROI ako. Yes po, tama po. Okay. Sige, yun lang po. Thank you po. Okay. Sige ma'am, okay. Maraming salamat. So, next po natin, si Sir Ricky. Go ahead, Sir Ricky. Lara. Go ahead po, Sir Ricky. Ay, hello coach, good evening. Yes po. Oo, I tried po coach yung sa 100 pesos na strategy. Medyo na-confuse lang ako regarding with yung about to reach na yung 3 days. Ano ba yung next step po, yung sa 5 to 7 days? Antayin na 1,500 impression or yung In the yung last 3 learning days po limited? ba? Messaging po ba yan? Hindi po, sales po conversion. Oo nga, pero messaging. May website ka ba wala? Meron pa, meron.
Meron. So, Oo. Through landing ah, page. landing page. Okay. Oo. Dapat doon, anong binibenta mo? Sa e-com po, sa fitness po, Okay, fitness. Magkano yung price ng product? 534 per piece. 534 pesos. Okay. Oo. Now, dapat doon within the next 3 days, meron ka ng benta. Kung wala kang benta, dapat noon ang click-through rate mo is at least 1% na pataas. Mm-mm. Pag pinuntahan mo ngayon yung ads manager mo at tiningnan mo yung click-through rate, mababa sa 1%, patayin mo na yon kung wala pang benta. Mm-mm. Pag may benta within the next 3 days, i-keep mo yon hanggang 5 to 7 days. Kasi may possibility na may bibili pa dyan. Kasi 534 lang naman yung price ng product mo. Mm-mm. Kaya ako siya nilagay ng 3 days minimum tolerance. It's because kailangan within the next 3 days meron kang benta. O may benta, ituloy mo hanggang 5 to 7 days. Ngayon, kung walang benta in the next 3 days, tapos ang click-through rate mo ay mataas, i-keep mo yon kasi baka mamaya ang price points mo is medyo mataas ng konti na sa 1,500, 2,500 pesos. It may take some time before they make a purchase. Kaya paabutin mo siya ng 5 to 7 days. Sabi mo nga, 534 lang naman. Dapat in the next 3 days, meron na yan. Pag wala pa, medyo matatalo ka dyan pagka 5 to 7 days wala pa rin. So, kill mo na yun. Pero meron ng benta, coach, ba isa? Isang order lang. Okay, diretso mo yan. Ngayon ang 3 days. So, Okay. antayin ko siya mag-reach ng 7 days. Yes, 5 to 7 days. Oh. Pag 5 to 7 days, anong tawag dito? May benta, yun. Medyo magandang pangitain yun. Pero pag yung walang benta, okay lang for as long as na nagtitest ka tapos na-reach niya na yung 1,500 impressions. Okay? Na-reach naman, coach, pero ano yun, antayin ko lang kahit walang benta until mag-reach siya ng 7 days. Antayin mo lang. Tapos, after ng 7 days, coach, anong next? Yun ba yung antayin na mag-learning limited? Yes, antayin mo na mag-learning limited kasi anong tawag dito? Most likely naghahanap pa yun ng customer. Okay? Pero ano ka diyan kasi pagka 500 plus na products, dapat noon within a couple of days, 3 purchases na yan. Mga ganun, 3 to 5 purchases. So, para masabi mo na yung ad mo is a winning ad. Okay? So, kasi kakainin ka ng kung 534 yung product mo, so pag pinatakbo mo yan ng 5 days, o di parang 500 pesos na yung nagastos mo sa ads. Isang benta pa lang yung nabibenta mo. Ay, isang product pa lang yung nabibenta mo. So, it's up to you kung ano yung next na i-launch mo na bagong ad para matest. Okay? What if, coach, kung nag-reach na yung 7 days, coach, tapos wala pang learning limited nakalagay? Keep mo lang. Basta't may pumapasok naman na benta. So, antayin ko talaga yung limited na na part para mag-validate ako next. Yes. Okay? Okay pa, coach. Thank you, coach. Okay. Si Miss Gemma, how much magpagawa sa'yo ng website? Message niyo po ako, Ma'am Gemma, sa page, no? Kasi hindi ko alam kung ano yung requirements po ninyo. Baka mamaya medyo complicated yung kailangan ng website. So, mahirap pagpresyo kung hindi natin alam yung anong tawag dito? Yung requirements. Okay? So, yun lang, guys. Maraming salamat for joining our 5-day challenge tonight. And so far naman, kumusta naman ang inyong experience? I would like to ask you guys a feedback, no? Nagbibigay ako sa inyo ng feedback form. And I'd like to know kung kumusta naman yung inyong experience. Sulit naman ba yung binayaran ninyo? So, ito po yung link. So, hindi ko po alam dyan kung sino po yung anong pangalan nung nag-feedback. So, dito sa feedback form, ito yung mga responses. Merong makikita ng responses dito. Hindi ko alam kung sino sa inyo. So, do not be shy kung medyo
anong tawag dito, may negative kayo na feedback, okay lang. Mas gusto ko yon kung manggagaling sa inyo na negative feedback para at least alam ko kung saan ako mag-improve as your coach, no? So, itong questions lang naman, 3 lang. What do you like most about my courses? What needs to be improved? How likely are you going to refer to a friend? Yun lang. And maraming salamat for joining, guys. For those of you na nasa real estate industry, I'm inviting you guys to join December 14 for the face-to-face training. And that's it. So one more thing for those of you guys who wants to join the digital scientist course, that's priced at 10,499, lifetime coaching na po yon, no? And basically mag-end na yung promo na yon by December of this year. Magkakaroon na ng subscription yan by the following year. So 10,499 one-time payment, lifetime coaching na po yan. Twice a month meron tayong live training. Yun, so maraming salamat for joining the 5-day Facebook Ads Challenge, and I hope to see you guys dyan sa forum. So if you have questions, you can still drop your questions sa forum natin. Thank you and maraming salamat. Yung recording ipapasok ko dun sa inyong dashboard. Salamat guys. Thank you. Bye-bye.